Magagamit daw to sa oras na sakuna. Pizza di Peligro. Diamak na malaki dito, mataas yung cost of living. Paalam na Denmark. Yun, no? Lalabas ko lang yung motor. Ha? An? Mablog mo yung kalakal. Oo. Maganda nga yan eh. Ganyan dapat, linggo-linggo dapat yung content mo yan. Eh, minsan tinatamad ako. Yung service ko dito. Yung manggugupit namin malupit. Piramil. Ayan. Brand new pa. Wala pa ganong galos. Kapal pa yung gulong. Pakita mo yung kalakal mo. Tapos ito yung ibibinta namin. Kalakal. Kalakal ni Joey, hindi namin. Malalaman natin kung magkano abutin yan. Tsaka kung ano ang kayang mabili. Di na kaya yung pabilisin? Di na kaya pabilisin. Ito hindi rin yan nagana. Speedometer? Oo, walang cable. Oo. Mag-order ka pa, di naman yan kailangan. Kagastos ka pa. Mabagal yan kaysa doon sa una ko. Tara. Sama daw sila. Doon ba ang taya ng loto? Ito yung Euro Loto. Baka ng 5 dito, 2 dito. Matisting nga. Umaya doon. Alay mo makaswerte. Di tapos ang problema. Kahit nakahapat ka lang dito, malaki ng pera eh. Naliman muna natin dito. Alam nila yung guide. Saan sila magpa-deliver, silang provider nila. Ah, yan ba? So, kung gusto mo, bibigyan kita. Iiwanan kita ng isang kopya. Pwede. Kung gusto mo. So, yan yung date ni schedule ng ano. Sige, nano ko kasi. Ang dami mo palang ganito. Hindi natin, binigyan lang sa akin kagabi yung ano, flyers na yan kasi para sa delivery. Kasi sabi niya, sabi ko, in-ordinate ko sa mga tao dito kasi nagtatanong lang sa akin lagi, ito sa akin na. So baka mamaya, gusto nila magpunta, gusto ka. Malaking punta ng may mga kailangan. Kaya dinadala ko to. Sige. Baho ng basurahan na.
Buwis buhay ah. Tawid agad. O ito yung continuation ng vlog ko sa nakaraan. Ito patungkol sa cost of living. Ngayon, sasabay na sa pagbibinta ng mga ingkan, buti ng mineral water. Pero dito tayo magsisimula sa upa ng bahay bago tayo makarating doon sa mga bilihin. Ngayon pa lang sinasabi ko na hindi mo pwede pagkumparahin ng cost of living base sa isang lugar papunta sa ibang lugar. Sa madaling salita, galing ako sa Czech at ngayon nandito ako sa Denmark. Talagang napakalayo ng diferensya pag ikinumpara mo. Unang-una, ang bahay doon 6.5, tapos ang palitan ng pera nung umalis ako 2.4. So yung 6.5 na yan sa isang buwan nasa more or less 15,000, mga ganon sa piso. Dito kakaiba. Dito ang upa ng bahay dito every 2 weeks. Ang bawat 2 linggo ang upa dito ay upa namin 1,344. Pero mas madali isarado na lang natin sa 1,400. So pag kinonvert mo yan sa piso, more or less 12,000. Ang basehan natin isang buwan. So ang magiging isang buwan dito na upa ng bahay ay magiging 24K sa isang buwan. Kasi 2 beses kami nagbabayad sa isang buwan, every 2 weeks. Kaya yun ang sinasabi ko, hindi po pwede pagkumparahin. Diyamak na malaki dito, mataas yung cost of living. Doon pa lang sa bahay times 2 na agad, di ba? Tapos pagdating naman sa budget sa pagkain, ang 2 linggo ko dito gumagastos ako ng pinakatipid na yan 1,000. Pag hindi ako nagtitipid, umabot siya ng 1,500. So ganon. Sa isang buwan ko 1,500, nasa 12,000, 24K ang isang buwan ko. Samantala sa Czech Republic, ang allowance ko doon sa isang buwan 5,000, more or less 12,000 sa isang buwan ko doon ang gastos pagkain. Tapos pagdating sa bilihin, ganoon din, hindi mo pwede pagkumparahin. Kasi nga ang palitan ng pera dito 8.8, tsaka mataas ang sahod dito. Kahit mahal siya mga bilihin, worth it naman din, gawa ng ang sweldo malaki. Di ka lugi. Ibibidyo ko paano ba magbenta. Ngayon ko lang to mararanasan ever since. Di ko alam kung paano nila ginagawa. So ito na, binibinta na yung kalakan. Yung bote, ilan yan? 3. Pag yan, piso. Kasi ito naman si Sir Ryan. Coordinator ko lang sana. Pwede huli. Yun lang. Pag dinonate mo yan, di yan makukuha. Wala na. Kailangan pala i-pay out. Hindi mo na kasi dinit kasi kailangan natin ng budget. Pati pala babasagin pwede. Magagamit daw to sa oras na sakuna. Pizza di Peligro. Total is 209, 10 mineral bote, tapos 179 na incan. Pinindot lang yung payout, tapos yung resibo, yan na yung gagamitin para bumili doon. Ngayon, titingnan natin yung mga presyo dito, mga paninda. Halos doble rin ang presyo dito kaysa sa Czech, ano? oy, doble. Tulad nito. Magkano to sa check? Ayan mo. Yung sa check kasi ano lang to nasa kumbaga
1.5 corona, 1.5, 700 ka lang to eh. 700, 500. So kaso na, ito yung, ano na to, nasa, ano na to, kumbaga nasa, kung lang 2,000, 1.5. So balik Oo, ko, 700 kasi lang to, 600 kasi. sabon, ganun din. Tapos yung bigas dito, yung binibili ko pinakamura 15, 16. Tapos yung pinagbintahan nun, ibibili naman ni Joey ng sabon sa plato at mga plastic na basurahan. Tapos ang matitira nun, bibili na rin nila ng beer o alak. Okay na rin kahit paano nakatipid kami. Kaysa itapon mo lang sa basurahan. Tapos ito naman ang presyo ng mga sabon dito. Mahal. Kakailang lang mag-video, baka masita tayo. Gaya sa check, nasita na ako doon. Bigla akong inakbayan ng security. 2. Ang lalaking tao pa naman. Dinala ako doon sa opisina nila. Tapos pinabura yung video. Kaya may phobia na ako mag-video eh. Ito yung mga bigas. 15, 1 kilo sa check. Sa ano? 30. Dito. Times 8.8. Mas mahal dito. Kahit anong compute mo. Yan lang yan, yung mga nabili. Ito yung kusirihan ko, gusto nyo bumili dito, punta Denmark. Sabihin nyo lang sa akin kasi, kuha ka lang yung gusto niya. Bumili ka. Walang problema yan pag bili ka. Sabihin nyo lang pag punta ka dito, pag nasa counter na, sabihin mo akin. Huwag baguhin ha. Sabihin mo akin. Yun lang. Mga electronics dito. Sipilyo 199 pinakamura, 249 pinakamahal. Ito lagay ng sabon 20. Yun na. Ay, yun pala, ganun pala yun. Pinangbabayad. Ayos din pala. Kasi yan, dyan sa bag mo? Sige ba? Pang hiking yung bag mo? Hindi yata. Hindi yata siya. Eh na, bit-bitin na yung iba. Iwan ko. Yung halaga natin ano. Bitin ko na ito sa ano, Pilipinas. Ayun pala, sa bulsa. Hindi kaya yan. Timala lang kayo. Dito. Pag araw-araw yung ginagamit, ibig sabihin maluwag. Relax lang kayo. Everything under control. Ngayon, tatanungin ko kayo, pagkatapos nyo mapanood yung video na to, paalam na ba Denmark o mananatili dito? Para sa akin, sa 3 bansa na napuntahan ko mula Saudi, Czech Republic at Denmark, tsatsagain ko na dito. Dahil minsan lang ako pumaldo. Kaya kung magkaganon man, hanggat hindi ako tinatanggal ng company, mananatili ako dito. Hanggang 5 years siguro. Sayang kikitain mo dito. Kaya susulitin ko na. Sana may natutunan kayo sa video na to. Tapos ito dito yung job center. Yan, job center yan dyan. Pumunta na rin kami dyan. Sinamahan ko yung kasama ko na nawala ng trabaho. Napasama siya sa tanggalan sa DS. CNC operator. Dati kong kasama sa Czech sa unang company. Maraming salamat sa panonood. See you sa next vlog. Alers.